is God's word. God will use this book to touch my heart and change my life. I will read this to be wise, hear this being preached, study, meditate, memorize, and apply its truth. For by this I will be blessed and be a blessing, and my God will be glorified. 1 Kings chapter 17. First Kings na sa Old Testament, Genesis, Exodus, Leviticus, 1 Kings. Sige. 1 Kings chapter 17. Kita na yun yung mga Bibles. You can say amen. In 1 Kings chapter 17, ikan sa verse 1, taman sa verse 8. 1 Kings chapter 17 verses 1 to 8. Nana mo? Sige. Tubag-tubag dapat basa. Verse 1, the Bible says, and Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. Go thee hence and turn thee eastward, and hide thyself by the brook Cherith that is before Jordan. And it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed thee there. So he went and did according to the word of the Lord. For he went and dwelt by the brook Cherith that is before Jordan. The ravens brought him bread and flesh in the morning, and bread and flesh in the evening, and he drank of the brook. And it came to pass after a while that the brook dried up. The brook dried up because there had been no rain in the land. The word of the Lord came unto him, saying, Mag-pray ka, ang kapag tumawalot, yung mga mata, loving Father, salamat sa inyong word, salamat sa oportunidad karon nga kami na sa mong balay tigumanan, aron amo kang masimba, amo kang madeklara ng Diyos na ngayon na pasinunggan karon ng lawa, o amo sa madeklara ni Ginoo that we are ready for the favor and blessing that you have prepared para sa matagsalan mo. So panalangin karon ang panahon ng mong gamiton Ginoo. Again, nagatugyan ko sa kong kagalingon dati mo salamat ko sa mga under shepherd. Imo ninyong mga katawan. Ikaw Ginoo mo, ilabaw na sa iyo silang mga spirituhan nga kaintan. Tabangi ko as I minister to them. Sumala sa imo mga gi-impress sa pagkasing-kasi kung gusto mong itudlo sa imong mga kanakan karong adlaw. So ikaw karong may magatabang. Abuni may Ginoo sa Kristo sa imong mamili ng buo kung unsa pa may mga akusasyon sa iyo at sa mata ko sa naman. Na hindi ka totally makabless sa panahon nga mong gamiton ka sa pagsimba. Sa ilo abisa na namong hindi pagkamataron. Kung naganyo may isa ang ngalan ni Jesus Christ sa among taliwala karon ikaw Ginoo sa Kristo may makitaan sa among taliwala ang imuhang pagpanalangin mo among mabati kung katuyuan sa among pagpanagtigong karon may among mga salamat kayo dahil yung kita na Diyos sa naman ang ngalan ni Ginoo Jesus. Amen. Magalingkod kayo. This is a common passage, common kayo siya na passage dahil kailata-tanan halos ni Elijah. Ato lang sa sakto ng background ani nganong niabot sa verse 17 nga si Elijah was commanded by God. Elijah, maadto ka ani nga lugar, you go to a brook named Cherith. Itanaw na ko, in Hebrew, the name Cherith means separate. So, gusto sa Diyos na Elijah, maglahit ka, dihit ka, basta-basta na tao. You are a special kind of person para na ko. So, I want you are a chosen one, I want you to separate. Yung ani ang kaintan sa Kristwanon, yung community. Ang Kristwanon is a chosen generation, a royal priesthood,
peculiar people. Ikaw ang tinuod na natawag ni Ginoong Jesucristo sa mata sa Diyos, you are special. You are a chosen one. Pili ka sa Diyos. Among all sa iyong family, ikaw unang ipasabot, kay gusto sa Diyos na mahimo kang instrument for the rest sa iyong mga mahal sa kinabuhi. Diya sa iyong trabahoan, you are chosen by God para mahimong blessing for the rest sa kauban mo sa trabaho. Sa eskwelahan, and everything, you are a chosen generation. You are a peculiar people. Talagsawang lang ang mga tao. We are people who have this faith na even ang kalimutan di kasapot nato na anong makadeklara ta siguro ta luwas. So muna, na inaana si Elijah, na inaani ng sitwasyon na because when God told Elijah, iignan niya si Ahab, sa kadautan ni Ahab, na iignan niya nga Ahab, tungod kay imong gidala ang mga tao, palayo sa pagsunod sa Diyos, ingon si Elijah, ang may tabo, i-judge ka sa Ginoo, o ang judge sa Ginoo ni mo, dili lang ikaw, even whole nation of Israel, for 3.5 years, there will be no rain. So for 3.5 years, there will be no rain. Walay ulan, 3.5 years. Dili ulan nun. Try to imagine, sa una, nakadungog mo, nakaagi mo kami mga itagara na nakaagi kami El Nino. Katong El Nino nga wa, yu'y ulan for 6 months. For 6 months, wala yu'y ulan. 6 months na kalitan, ang kulor sa mga sagbot, yelo na. Ang inuon ko sa mga farmers, kanga nila sa amin na color green, ang ilang mga mananap aron mukaon sa sagbot. Eh, pananaw sa mga o green ang pananaw, marag presko pa. Pero yelo na ang mga sagbot, walay ulan. Ang mga dagat, ito yun na dried up, pero ang mga lake, nanggamay. Ang mga itawagan din mga suba, pero di na kayong uubusa, taasa ang bang, ubus na kayong laban sa tubig. So kung yung tanong, sa easy, wala ulan, 6 months na kalito, samot ng 1 year, samot ng butuha katuloy, samot ng butulo. Diba? Pero tungod kay, niingon si Elijah, try to imagine, si Elijah, usalang katao being used by God to declare pwede i-sacrifice sa Diyos ang kahintang sa tanan ng mga kabuhatan para lamang ideklara niya unsa siya kang itawag usang usa sa kanyang Ginoo para sa iyang mga katawan. Isakripisyo niyang mga pananong may manubok for 3.5 years. Sakripisyo niya ang need of water sa mga tao for 3.5 years. Try to imagine na. Ingon ana ang gihimo sa Diyos sa panahon ni Elijah. So when Elijah went up kay Ahab, pag umanyag sulti, nawala na rin siya because God told him, ato ka sa Bukcheret. Ato mo sa Bukcheret, dito ka, you stay there, I will take care of you. Inuuman mo take care niya. So as the Bible declares, na ay usa ka raven nga mao'y tigatod o pagkaon para niya uwa very unlikely nga ano kay sumala ingon sa mga biologist, ingon sa mga ornithologist tukol og mga langgam kana day uwa. Usa sa mga pinaka-irresponsible na langgam ang uwak kay ini panganak niya, biyaan dahil niya na iyahang inakay, bahala na lang kung saan na usurvay. Hindi niya pakanon. Dahil sa eagle, ang eagle, the most responsible, one sign of strength and responsibility ang eagle. Kay manguha na eagle pagkaon na ihagpong niya para sa iyahang mga akay. So, muna uwak, very unlikely na piling gamiton sa Ginoo, pero igamit sa Ginoo just to show that He is able to provide. So, anang Ginoo, when it comes to His people, ang Diyos, He is the provider. When it comes to His people, He is willing and able, and He has everything in His resources to draw out isang unsa pa na para mag-provide sa iyang mga katawan. So, this is what happened kay Elijah.
Yabot siya dito sa procurement that it was provided. While the rest of those na sa Israel nag-antos ng sakripisyo, siya dito, nalito siya, he was enjoying God's blessing, karon. Natingala siya while, for a while, yes, nag-enjoy siya sa panalangin sa Ginoo, mukaon siya sa ihatod na pagkaon sa wak, mag-inom siya sa tubig sa brook, pero yun ang Bible in verse 7. Tanaw, sige sa Bible in verse 7. Then after, sige sa Bible? And it came to pass, that the brook dried up. The brook dried up. Hinay-hinay, galing ko siya dito, na ay panalangin sa Ginoo, kabalo siya, God will be His provider. Kabalo siya nga, ang Ginoo ay gusto niya na Ginoo, He's in the will of God, He's believing on God. Ito uso sa Diyos, yes Lord, you can provide, yes Lord, you can bless me. Pero niya po, he started to see that the brook dried up. Nagkahinay, kawala. Isn't it, kanang itawag, para sa part ni Elijah ba? Kung imong tanaw, imong ano. Iman of faith, ito sa Diyos. Ito sa Diyos, isunod sa Diyos. Yan been in obedience sa Ginoo. Sa tanan nga gisulti sa Ginoo niya, dapat yan imon o ingon ang Bible. Yan isunod. Wa yun sa libad-libad. Wa siya murmur kung kaman ang Ginoo niya. Pero yabot ang panahon that his brook dried up. He was sitting at there, nakita niya, uy, nagkahinay man na ang iyahang tubig na maoy, iyahang isaligan, satisfy niya sa panahon nga uwaw siya o ganyan siya, sustenance nawa na uga. It is somewhat like iunahan sa Christian life ba? Kabantay ka, when God has been very, very gracious na po. He provides us with everything of what we need, not what we want. What we need. We may not have a perfect income, but God provided what we need. Amen. We may not have a perfect marriage, but God provides what we need in our lives. We may not have the perfect family, but God provided everything we need sa ating family. Amen. Sa ating Christianity, we may not be that perfect Christian. We may not be that perfect, I may not be a perfect pastor. Okay, thank you. I may not be a perfect husband. I may not be a perfect father, but God provided everything I need to be one. Para makahandle ko sa iglesia, para makahandle ko sa kong asawa, para makahandle ko sa kong anak. Akong giginawin, though not perfectly, but yet by God's grace na ingon-anang Ginoo, pero what if pahiya sa panahon ni Elijah, everything you need would start to dry up. When the brook dries up, what if mabot ang panahon sa imong Christian life, you have been experiencing the blessing of God by faith, pero inay-inay, di mo mabati na kanak na provision sa Ginoo na. I'm preparing you, this message is preparing you for the future. I know God will bless us. I know we will experience God's blessing to the most. I know that. Kabalupan. Mo-testify ko na there are people na naka-experience na, there are people na when they started to obey God by faith, God has been blessing them. Pero gusto ko preparahon ninyo yung kagalingan with this message. If you want God to bless you more, you should learn to understand and how to respond in times when your brook dries up. Sa panahon na ang iyong spiritual life, grabe kayo kakadasi by faith, pero murag, di ka.
Sa panahon nga inyong family, inyong relationship, nindot utak kayo, pero ni kanitong down. Sa panahon nga nain sa inyong trabaho, labi utak kayo, grabe kayo kaka-interesado sa inyong trabaho, pero ni kanitong kaway labi. Mga pupunto na, when your brook dries up. What if your brook dries up? Wala kahuman sa tanan nga gipakita sa ginawa o Elijah gitubag imong pagampo 3.5 years para lang pamatud-an iha nga nautan na gitubag sa Ginoo imong pagampo karon provided ka lami kayo by faith pero nahinay sa tuwa. You are sitting there looking at the brook, wow na sige sa inyong tubig kadugayan gamay na lang kayo. Pero meron, lapad, pastor kayo, nagkagamay, nakuha na lang siguro tudlo, ilagin tubig ba? Ano ba? Ya, huwag kayo ulan. Ahaman siya po, haglay, tubig ka na. Pero kung imo biyagin tanaw, sa desert gali, ang Ginoo gali, nakaprovide ng tubig para sa iyang mga katawan when they were going to the promised land gikan sa Egypt. Diba? Gani sa imo, makahimo mag-provide ng Ginoo, pero nga naman, i-allow sa Ginoo na imong brook mo right up. Nga naman, i-allow sa Ginoo, dahil mo ka ng point that you are sitting down looking at something, you are expecting by faith that God will bless you, pero murag, you will be looking at something na murag dili blessing. Murag, God is getting all those blessings from you. Murag, Ginoo, nagtinarong ko. Ginoo, isunod ko nimo. Ginoo, nituo biya ko nimo. Pero nga naman, nga murag, wa man ko'y halin sa kong baligya. Murag, wa may ginansya akong Domingo sinimba. Murag, akong brook mo dry na. Murag, inikahuman akong simba, kahuman akong kumpuli, murag, wala man. Nagtinarong ko, gawas ninyong di magtinarong, bunalan yung Ginoo, pero nagtinarong ka, pagkas ni Elijah nagtinarong, is brook, dried up, ang brook kaya, hingon sa Ginoo, ato ka dito, nawa. Panay tubig. Para rin ninyong nagtinarong. When your brook dries up, kamong mga nagdinuang, kanang inyong brook mo dried up, kali, bunal na. That's right. Ang dumi na, ha? Pagkamong by faith na ningkamot magtinarong, there is that something na gusto sa Diyos atong masabtan to prepare as maayong kabalo ka mo respond kung atong nang mabati. Amen. This will be coming. When some of you would have a crisis situation developing ahead of you. Muabot ng panahon na you will have a crisis situation. Manginahulan ka. Magka-crisis ka, kabalo kang tinining sa crisis, mauwaon na imong sis, mukray ka, o ng crisis. Kana bang makakry ka ba? Maabot ang panahon, makasugat ka, makakry ka. Amen. Alright, you will go through something. Murag si Elijah, galing ko nito. Nakawala ko yung urot na itong tubig. Nihulog na katon. Ang uwak o pagkaon. Yawa na itubig. Bahala at ako ay pagkaon. Basta na itubig. Diba? Musukol ka. Bahala ko ay pagkaon na itubig. Karuban, pagkaon, huwag inom-inom tubig. Nagbantay mo. Ital mo na inyong karaki. Oh, kaon na ka inom tubig. Bahala ko ay pagkaon. Basta na itubig. Karon, ang tubig ko. Ingon nila ba ito? Then the brook started to dry up. Mangita na siya patak-patak na tubig mo. You will have a crisis situation ahead of you. There will be a developing crisis situation. Ano na? Even at mga Christian life, always remember this, that our life is a test. Kinabuhi na ito, testingan dito sa Ginoo and everything. Surayan kita, hindi ka may mong kita surayan sa Diyos. Ang Ginoo mong si God na gusto niyang i-prove na ito ang atong faith. Prove na ito sa iya ba, ituod ka. Parehas ko na sa salvation, di ba? May kawaw, tinuod, manuluwas sa Ginoo si Kristo sa what? Kung sa may mo, para maangkanan yung mga kaluwasan, you have to prove it. How? You have to call on the name of the Lord, di ba?
You have to say, Lord, luwas ako, sulod sa mga kasikasin. Hinana mo yung gusto sa Ginoo. Gusto sa Ginoo, i-test kita. Unang, there will be this situation developing ahead of you. Kinahanglan makasabuta, if you are not careful, you will panic. Kasabot ko, nag-faithful mo ako, nag-inarong mo ako, ikamot kung sunod sa Ginoo, mayroon taga-binuang ko. Kaya ingunahan niya may tabo, pero huwag mo kagabinuang. Yeah, your rope started to dry up. Mayroon taga. Balungon ka kay amulan mo na lang kas Ginoo. Waon ka na nani mo, pero kala nagtinarong ka, dito kas Ginoo, sakripisyo ka. Hinay-hinay ka, makaiyak ka. Nakay-try situation. Maka-try ka. O di ka careful, you will panic. Number 2, you will compromise your Christian stand. O compromise kasi yung conviction kung di ka magbantay. Dagang mga Kristohano, ang nahitabo, tungkol kay dili sila kapasar sa i-allow sa Ginoo nga test. Ang nahitabo, o compromise ka lang. Sila Kristohano nga pagtuo sa dihang panahon na anay paginanglan, na anay kalisod, makaiyak-iyak na. O compromise. Ikaw musiba. Ngita nagpaagi nga para ma-provide ang paginanglan. Kinahanglan masaktan eh. Careful ka because you will panic, you will compromise, or you will lose heart, or it will crush you totally. Ang imong Christian life, imong malita that you have a God who controls everything. When naay crisis situation developing ahead of you, kailangan masaktan eh. Para si Elijah ba? Si Elijah, ang iyang kahintang, ang iyang dependency, gusto sa Diyos, ipasabot niya, it's not on the brook, but it is on God. Always remember this. Your provision is not your brook. It is because you have a provider. Amen. Sa imong kahintang, not because na kay saktong trabaho you are provided for. No, it's not your job, but because you have a God who provides for you. Amen. It's not about, inani ko kay imong pamilya, supportive ni mo, not because they are supportive of you, but because you have a God who holds and controls everything in your life. Amen. Ingon ana, ang kahintang ni Elijah, it is not, Elijah, dapat makasabot siya, it is not on the brook, but it is on your God na nagsulti ni mo asa ka dapat anang panahon na. Being there on the right time, on the right place. Na in word na, be there. Atong balik ko in first case. Ako ganahan kay Konento. I do not know if some of you have remembered this preaching. Hindi ko na Bible. In First Kings chapter 17, verse 4. Ingon ng Diyos, you shall drink of the brook. I have commanded the ravens to feed you there. Inom dumili. There is a place, a right place for the true child of God, na ay saktong lugar para sa tinuod ng anak sa Diyos. Na ay sakto na panahon alang sa tanan para sa anak sa Diyos. There is always a place and a right time para sa tinuod ng anak sa Diyos. Maunang ang Ginoo mo nagkontrolar sa tanan. If you know that is His will for you, bisan pagtanaw nimo apiki, lisod, kapoy, hasol, it seems that you are looking at your brook na mao'y nag-provide para nimo and it starts to dry up, but God wants you there, stay there. Ngano? Gusto sa Diyos diha ka.
God will feed you there. God will provide for you there. Not only in animation. Kinanglan, your living stands on the proof of God's divine purpose for you. You are living right now not because of your ability, not because of your income. Don't depend upon your ability kung naa kay provision. Don't depend upon your income sa iyong kaintan. Don't depend upon others around you. Ayaw pagsalita ng mga tao ng palibot niyo. Dili ka na. God may use them. God is using them. But they are not your source. Don't depend upon them. Naamang galing mga tao nagtabang sa imo, don't depend upon them. Naamang galing kay trabaho karon, ayaw pagsalita na. Ang Ginoo mo, naghatag mo. Yes, trabaho alam na sa pinakamaayo, pero dili ka na mo imong source. God could give anything, could give you anything and could get something out of you. Feeling ko ang Ginoo. Doesn't depend upon your established thoughts and learning. Ang imong kaintan wala nagdepende sa imong mga nasaktan o may mga kaibalo. Ayaw sakit sa imong ka-pride dahil naka-experience sa imong ani. Ili imong anak. You are living on the proof of God's purpose for you. If you are alive right now, it means God still has a purpose for you. Uwi ka karon, nag-survive ka karon, ka karon, no matter what, remember this, na ito yung Ginoo mo. He wants you to accomplish that purpose until kunyara kanya kwaon tayo. Pero uwi pa kayo ka karon, it means you are sitting on the edge of the brook of God's purpose. Karon, ingon natin. Sa diyang si Elijah, nakita niya ang brook na na-dried up. Unsa may dapat nga respond, giunsa man niya pag-respond ang iyahang kahimtang. Giunsa may gihimo ni Elijah. Usa sa mga maninta na to, we, remember this, we are sitting on God's grace according to His plan. Naata sa grasya sa Diyos, sumala sa iyang plano para na to. So muna, si Elijah, pili siya makakita siya ng iyang group na kailangan ikaw ng tubig, pili siya mag-murmur. Diba? Pili siya mahingon nga, ano man yun, nagtinarong manutakos Ginoo, sige matakog simpa kada Domingo, nga ano man yun, nga hatag matakos kong offering, hatag pa yung pagdugang gali offering, dagan pa gali kong commitment, nga ano man yun, nga nanikamot ko pa sa kalis kong Bible, nikamot gali ko kapit sa mga activities sa church, ano yun naanihan? Pwedeng mag-murmur si Elijah. Pwede siya ngayon, Lord, ikaw bigay ko na kuhaan ko sa Brook-Shiret, karon na ako sa Brook-Shiret, kuhaan mo na gihapon na mong tubig ako ino. Pwede siya ngayon, Lord, you are the one who commanded me, I just obey. Pwede siya mag-murmur. Pwede siya may mupit, may siya, hindi na kuhaan ni kinabuyan. Maurang na igapon, parayuon na igapon sa believer. Tanawa, wala ito os Ginoo, pasulayan na kagabi ka Diyos, kawan, wala na yun. Hindi siya mag-murmur. So, how do you respond when your brook dries up? Always remember, number one, God has a plan to sustain you. God has a plan to sustain you. Na ay plano ang Diyos para i-sustain ka, para kuktan ka. Ating panahon na pakabalo si Elijah nga naadi ay iguang widow sa salita nga ibinlan o dako kayong kabtangan o dako kayong asinda.
Mabay na ang widow sa saripat. Na ang widow sa saripat, na grabe kadako kayo asinda. Daghaan kayo mga hayop. Daghaan kayo mga, dagko kayo mga tabay. Wala. Ang plano sa Diyos para kang Elijah, when your brook dries up, I will prepare a widow who only has a food enough for one day na yung mamatay. Kabalo ka, yun ang yung Ginoo work sa itong life. Kulbahinam. Wala kabalo ba unsay sunod? The thing is, learn Matthew chapter 6, kasagaran ang atong memorize na verse 33. Verse 33 lang, diba? Matthew 6:33. The Lord is my shepherd, I shall not want. 23 mulay na. Nalit po Matthew, usap na. Proverbs 23:1. Psalms. Okay. So, ang atong memorize on Matthew 6:33 na. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pero ang verse 34, hindi na ito memorize. And awan natin verse 34. So, sige kayo sa verse 34. Sige. Take no thought of tomorrow, for thou knowest not what the day will bring forth. Sufficient for the day is the evil thereof. Diyan mo pasabot ka na ito na rin. Kanina itong kinabuhi should be lived one day at a time. It should be enjoyed one day at a time. It should be given to God one day at a time. Dili ba di ay usay na ni what gives us kana anxiety, worry, depression. We are thinking kung karong adlaw magproblemata nga naay mga butang nga i-allow sino to test our faith. Say magunaw na ta unsa na lang taon na unsa na lang kataog maani mo, unsa na lang kakali sunod si mana no, unsa na lang kanilo kanalitan di ko ani na dugoy kita ani sa sunod. Usay we are thinking of tomorrow, not enjoying the blessing of today. Though it is wisdom na magunahuna to prepare ourselves for tomorrow, but sufficient for the day is the evil thereof. Usa sa rason ngayong gusto sa Diyos, we live one day at a time. Because He is the one in control. He has you in His plan. He is the one that will sustain you. Siya mo ay mo take care mo. Siya mo ay mo palahutay mo. Siya mo ay mo provide para mo. Dili ikaw na magunaw na dayon aron mag-uol ka sa uma nga nagproblema ka karon kung unsay wa nimo nakit nga dapat unta plastar para sa uma pareha sa polita. Yan ano ba? It means you are in the plan of God. Ayaw ka wala isa na ugma. Bisan pa ang try to imagine kung kabalong pala ang si Elijah aning widow sa Santa, pwede na siya ngayon na okay lang, buti kadali ka na okay na wakay problema o siya kabalo wakay siya kabalo na there is still greater blessing na pwede ihatag sa Diyos niya, but it should be nga anang panahon na dapat enjoyon sa ni Elijah. Tanawan na yung word yan sa 1 Kings chapter 17, sa verse 7, before the brook was dried up, it came to pass na yung word nga after a while. After a while, it means kanang panahon na, that is the right place for you. That is the right time for you. That is God's will for you, so you enjoy it. Imo ang gawa ko na. Kalipayan na nimo. That is, remember this, that is just for a while. That is just for a while.
your brook may dried up, that is just for a while. It would only be for a while. Munang dili na permanente. Apil na sa plano sa Diyos. Remember this, your brook is under the divine purpose of God for you. So, apil na sa plano sa Diyos mo. Unang naay kalisod, naay kasakit, naay mga crying. Since time, that is part of God's plan for you. Na, unang kamu ngayon people, ayaw mo kaguol kung wapa yung God's will na natawa. Kapala ka kay ang inyong God's will, magtawa ka na gina, ma-born again ba? Nakuha ka. You enjoy ang mga brook that starts to dry up. I-enjoy na. Sige lang, na. Ayaw lang na kung saan na nagpatay na nino, kahuman na nino. Sufficient for the day is the evil thereof. Ayaw na rin na, kaya kung ibubi ka na una-unaon, nag-uol, makag-uol magaling ang sitwasyon, karon mga yung mga samot ka kag-uol. But if you will just enjoy it, surrendering to God, Lord, sa imo biya ko gadipindya, ipabibalan ako. Amen. So when your brook dries up, remember, God has a plan to sustain you. Number 2, God is preparing something greater for you. Amen. God is preparing something greater. Kabalo ka, kanus nakita ni Elijah that God would continue to use him. Ang nalika mo, kato bitaw, widow sa Sarepta. Pag-abot ni Elijah dito, siyempre, iuna siya pakaon. Dahil kahuman, natingala itong widow, katong iya, usa ka kungkong nga harina sa iyang sulanan, o ang iyahang usa ka kutsarita nga oil sa iyahang pitcher. Natingala siya na pag humanyag luto para kang Elijah, giingon man, ako'y unang pakana. Si Elijah may buot. Nagalisod na galit yung widow. Yaha pa yung gikuhaan, huwag na lang paminawan na ninyo. Ang inyong pastor, usahay din nyo masaktan. Ang manong ka, sa hindi ka kasapot ko, gikuhaan si pastoral nyo. Nganong pinatudlukan ka pastoral nyo. Nganong isyalo si ni pastoral nyo. Dili buot pasabot kuhaan mo. Buot pasabot anak, gusto sa Diyos mo trabaho something new na nyo. Buot ang nila mo ang widow, wala sige, kaon na to rin, manugad. Hindi manugada, naabot, dirikusan na rin kakungkong ko ang halina. Natingala siya, pagkaon nila ita, pagbalik niya dito sa sunan ng uwi. Naano po yung halina? O siguro na ako nahurot o paano, kuha niya. Luto niya, pagtanaw niya, sa uwi, basi na pa yung matilong ko eh. May uwi. Ihagi mo po. Tingala siya, ay, daghan pa mong kayo. Mahutong na ito po, si Elijah, kawan nagkaon dito, nagpabilin ito siya dito, kaya nagkaroon makaon. Labing siguro. Wala sa history, ako medya, ang pastor, bubisit dito sa mupasnak niya. Dali kayo pasnak ko, di na ito nabisitahan eh. Dito? Ano ito po, pagkapag ito, gagawin, di lang niya ka na kung may miracle nagiging mo sa Diyos sa life ni Elijah. Ang anak atong widow, tamad yun nun, na-heat stroke. Na-heat stroke ang anak sa widow. Niingo ng widow, na unsa mo kay Elijah, ipakaon ng magalit na ka, niang hinagkadri para pahinugluman ko ni mo sa akong sala. Naman, niingon niya, para balikan ko ni mo sa akong sala. Ayun sa passage in verse in chapter 18, kung yung masahong lahong. Mamatay ka mo imo rin may pindihan para patyo niya akong anak. Sabihin mo yung unang-unahon tano, ang widow, mamatay na pindihan ako sila, kuha pa niya po sila dyan. Kuha pa niya pakana. Pero, diyaw niyo siya para lang na ipatyo ni mo niya akong anak.
Ingon sila, "Ay, kabalaka, buhay ko na ito na." Nabuhi ang anak sa ilaw. That is something greater. Wala na na-experience pa ni Elijah. Walang magpasabot, if your brook dries up, it means God has a plan to sustain you. And also, He has prepared something greater for you. There's something greater, bilang ka na. So enjoy it one day at a time. But kanang blessing kung mawala ka niya, sige, inanap mo sunod ka, mas dako na. Pero in a while, you will have crisis. For a while, you will see your brook dry up. Makakita ka for a while, ngayon mo ang brook mo dry up. But it doesn't mean it will be for eternity. It is just for a while. Because God is preparing something greater for you. Ikatulog, when your brook dries up, remember this, it is God who will bring deliverance to you. Ginoo mo yung dala sa imo sa deliverance. Siya mo yung hatod ni mo nga mapagawas kanya. Ang gabi niya, dili usukot ang Ginoo magpabilin ka sa kahintang nga dili siya mag-glorify sa imong life. God would not allow you to continue in a life not giving glory to Him. He will deliver you. Nakakalisod ka ron, kasakitan ka ron, kay mga murag magluha-luha ka, pag-iyak-iyak ka, don't give up. Ayaw murmur sa Diyos. Ayaw hulog o sulod sa Diyos. Don't padayon sa Ginoo. Bahalag na kalisod. Believe me on this. I will tell you people ngayon ana sa kalisod na tinarong sila sa Ginoo for a while, they may be on a cry situation. But later on, ang Ginoo has prepared something great for them. God gave them deliverance. I-deliver ka sa Ginoo gilat niya. Mubitaw si David, iinon yun siya, I had been young, but now I am old. I have never seen the righteous forsaken. I have never seen the righteous forsaken. Dili o dili yun ka pasagdaan sa Diyos. It might be for a while you will have a crisis situation. You will cry. Nakay problema sa pamilya, nakay problema sa trabaho, nakay problema sa relasyon, nakay problema sa kwarta. You will have a crisis situation for a while. But God will give you deliverance. Lastly, when your brook dries up, God wants you to build on what remains. What remains? Sa may bilin. Huwag pasabot. Whatever naani mo sa panahon na naa ka sa crisis na sitwasyon, ask for the grace of God. You build on what remains in you. That is right. If you naapagaling dili nga pagtuon diha, so palambuha pa na, ayaw ng pahunungan. Kung nagtinarong ka, dahil nakasugat ka, kinaan na sitwasyon, pag tinarong sa mo. Biro na, pag tinarong sa mo, tanaw mo, naghatag kang offering, nagkalisod naman noong ka sa imuhang finances, hatag o sa mo. Para nag-iingon i-code kanina ni Brother Gidit after sa basa sa scripture, liberal soul shall be made fat. Iyon siya, maunang usahay, di ta kadawat, kay katungkong atong kamot. Hatagan ka sulay o dawat o butang, kakatungkong ka, na imo ba? Hello? Be, nga, imo ano rin, dapat ka, bibe. Makadawat ka. Aron makadawat ka, imo na i-open. Ingon anak ang pagpanalangin sa Diyos. The more you are holding on, the more you cannot receive the blessing of God. The more you are opening your hands for God, muhatag ka sa Diyos, the more you can have that blessing of God. Kamu ka man yung kamu.
Gabukang ang kamot, why makadawa kung daghan kong nagkungkong. I remember the story before we close on this one. Nayo sa kabata, ipuyong siya sa iyang mama sa usang ka grocery store. Abot na sa grocery store, naaalito sa kindi, daghan kayong mga candies. Daghan kayong mga candies na. Pero sa kadaghan sa mga candies, na ay nakasulat dito, it's for free. For kids, ages, 10 below. Na ang bata ay 9 years old na. Inuwanin siyang mama. Inuwanin ito, tinero. Boy, how old are you? I'm 9. Okay. You are free to get as much as you can nasa English, nasa English. To get English na sa box. Karon, grocery niya mama, uyog siya, pagawas. Indog din siya dito sa box. Indog niya. Ana na itong tindiro. O sige, kuha na ka. Kuha na ka. Sige na, kuha na ka. Isang pila ay kung kuhaon, kuha na ka. Ano? Tindiro na. Ito na tindiro. Sige. Gulit ang tindiro. Kuha ang tindiro. Sige. Open your hands. Naggulit siya. Sisiyo. Ayan ka mo. No, open your hands. Kaya siya sa nina. Gulit na siya sisiyo. No, I want you to open your hands. Pag open sa iyong hands, dihatag na. Nangahulog ako ba? Nangahulog. Yaki. Pasok sa ina. Ingat na niya, Kumana ko kuha, o saman, kuha pa ka. O saman, kuha pa ka. Kuha na mo din dito na pa. Butang ka po siya kamutan. Ano kaya na siya? Gawas na rin siya, gawas. Ingat na yung mama. Kuha mo ka ni kuha dito. Katong tindiro ako pakuha ko naman. Kaya basta ako siya kamot kaysa na ako. Kaya kung ako imukuha, kamahira ko kamot. Pag hindi mo kuha ako kamot, unti punto na. Remember this, God is in control. He is the one who has that plan for you. He is the one who's preparing greater things for you. Siya mo isaligi. Muramag kung gusto ka kindi, uwata siya na mubuni. Usa ka kung mas dako ang kamot sa tindero. Mas dako ang kamot sa kinuwatan. Ang ato lang bantayan na ito, pasig magkungkunta. Kita kadawat, magdipudipot at salot. Hello? Bukahan mo kamot. Bukahan. Amen? Remember this. Build on what remains in you. Sa may bilin sa iyo, if you still have that faith, sige padayon, ayaw quit, ayaw biyak. Naakay na bilin pa naman, pwede mong ipangalagan sa Ginoo, ayaw, build ang unong kung sunod ng sipa, pasilungon sa Ginoo. Build on what remains in you. Bisag makakita ka pa na a crisis situation. Amen? It is when your brook dries up that God has a plan for you. Plan to sustain you. God is preparing something greater for you. God will bring the deliverance, and lastly, God wants you to bring what remains in you. Anino ka makaputang? Loving Father, salamat tayo sa imong gihatag na murong na panahon makasimba. Salamat Lord sa imong word. Salamat Ginoo sa imong pagtimayan mo. Mabutang panahon, there will be a situation na imong i-allow to test our faith. Anong among makitaan sama ni kahitang ni Elijah that our dependence should not be in our abilities and our income on all those people around us, but we should be always dependent upon you. Sa imo ni dapat magsalingin. Our source is not our income. Our source is not the people who is helping us. Our source is not our ability, our work, our skills. Our source is you. Lord, kung naay panahon na
we would face. Ako ipreparar na yung mga kanakan nino. Na yung panahon that they would see na tinarog sila, ipadayon sila tuon mo Ginoo, ni obey sila sa inyong word, but yet there are crisis situation, things that would make them cry, things that would put doubt sa ilang heart. Let it be known na ilang may lumani the message. There will be times when the brook seems drying up. Lord, help them na ma-reminded sila that you have all the plan for them to sustain them. You are preparing something greater for them, and you want them to build on what remains, because you are the one who will give deliverance. Ikaw, Ginoo, may makakad sa deliverance. So, we bless your people. We bless ang word na natanong sila kasikasin nila. Nagkaan sila padayo conviction yung magtinanong o musunod yan. Nagkaan sila padayo kasikasin na kasinunod ka, Ginoo. Salamat kayo, Ginoo. Sa iyo na may ulit, alam ko sa Ginoo pagpasalamat. Isang pa sa pagbulag-bulag. Amo ka, kung ano padayo ng imong mga kanakan. Sumala silang tinguha nila, ikaw ang kapanalangin nila. Ang mga angels, kapadayon o minister nila, good safety sa pagkakasama ng mga tuguti Ginoo, na imuha silang hatagan o kasing-kasing kauhaw, ang padayon mo palampo silang gustuhan mo yung kinabuhi. Ang padayon silang simba, mabalik silang nilakon. Salamat kayo, mga inuti ka na Diyos, sa mga nangalan ni Ginoo Jesus. Amen.